maaga sa inyo tanan, makuturan. Nagakalipay kita sa nga kaygunan, kay pribiliyo, nga maka pag-upod sa inyo, tagsa ka panimalay, tagsa ka personal kapagkabuhi, sa siya aton nga devotional sa sining nga adlaw. Ang aton nga pamalandungan sa sinigid nga tinion, makita natin sa Psalm 15, verses 1 to 5. Basahan ko lang sa inyo ang pila ka o kung kabugusan nga chapter sa chapter 15 sa New Living Translation nga naghambal, who may worship in your sanctuary, Lord, who may enter your presence on your holy hill, those who lead blameless lives and do what is right, speaking the truth from sincere hearts, those who refuse to gossip or harm their neighbors or speak evil of their friends, those who despise flagrant sinners and honor the faithful followers of the Lord and keep their promises even when it hurts, those who lend money without charging interest and who cannot be bribed to lie about the innocent, such people will stand firm forever. Ang ginugin mo hatagbugay kapag mga sini, itagaan naton tima, ining aton divisional sining adlaw, character which pleases God. Mga kinaiya pamatasan sang isa ka tumuluo kag followers sang Ginoo nga nagapahamuot sa Ginoo gid sing labi. Kag amo ni ang kasubong sa pamukutanon diri ni David. Who can come to the tabernacle of God? Sino bla ang sarang nga maka sojourn, okay? Or visit or fellowship in the tabernacle of God. Kung isipon natin ini naghahambal ni sang pag-ambitanay niya sa Ginoo, sang tanan sang iyang mode sa pagsimba, sa pagdayaw, sa pagpasalamat, kapag hangad sa Ginoo, bangod kung sino ang Ginoo kag anong Ginoo sa pagkabuhi niya. Niyan may pila ka bagay diri nga makita naton diri nga aton masapwan kag mawatulupangdan sa paghambal niya diri, paghambal niya nga who may dwell in your holy hill or in your presence. Ang paghambal niya diri nga word nga dwell, may kung isipon naton, ang word nga dwell has a more permanent nga sense sa word nga abide, sa previous nga line nga ginbasa naton. Kasubong bala nga si David naghambal, who may receive as a guest into God's tent, enjoying all the protections of His hospitality, who may live as a citizen in His holy hill. Nga sino bala gusto nga magbaton kag upod sa pagpangagda sa Ginoo, sa pagkalipay sang sarang nga mahatag niya nga protection kag sang iyang pagka-hospitable subong a great host sa iyang mga bisita nga luyag nga magpakig-upod sa iya. O kung mangin isa ka citizen mismo sa nga balaanon nga pokatod, no? This holy hill. So, may pinadri ka bagay kita nga makita sang mga gina-identify niya diri o specify nga mga character or characteristics sang isa nga nagapahamuot sa Ginoo kag nagakabagay kag mangin bahin sa pagpakigambitay sa Ginoo sa kasubong sa pangungadda diri ni David sa kung sino ang willing sa paghimo nga siya mismo is eager enough sa paghimo siya upod sa Ginoo. Now, una, diri makita naton kung say mismo sa verses 2 to 3, singa his character among his friends and his neighbors, singa he who walks uprightly, works righteousness, speaks the truth in his heart, he who does not backbite with his tongue, nor does evil to his neighbor, nor does he takes up a reproach against his friend. So una diri makita nato he who walks uprightly. Now ini nag-describe sa isa ka tawo nga nagakabuhi sa presensya sa Ginoo nga may ara sa pagkamatadlong, may pagka-transparent sa Ginoo, kag naghihimo sa pagkamatarong sa Ginoo. So makita mo dira nga ang pagkabuhi nga may pagkamatarong naghatag sa pagpahamuot sa Ginoo. And paghatag sa pagkilala nga ang Ginoo indeed amo ang gina-serve nimo kag gina-exalt mo
among any others sa imo nga pagkabuhi. So, amo ni ang ginhambal niya, he walks uprightly. Siya nga nagalakat nga may pagka matarong. Okay? So, ang ginhambal diri sa sini nga psalmist nga kung ano ang ginhambal niya, amo ginakabuhi niya, hindi lang nga mayon siya sa paghambal, pero wala nagasanto sa pagkabuhi niya. Kasubong mula sa ginhambal dara sang 1 John 1:6. Sinigyan niya, if we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, nga we lie and do not practice the truth. Kung totoo ang kamotoran na sa aton, singa truly indeed, nga nagakabuhi kita sa kapawa. Kag hindi nga doon nadulman kita gihapon sa kadulom, nga kasubong bala nga do yara pa gihapon sa pag hugakom o control sa aton previous nga pagkabuhi nga under sa bondage ng sala. So amo ni ang butang nga makita naton diri sa ginhambal di sang pulong sa Ginoo. Kasubong sa gin-mention niya diri. Not only sa sina nga butang nagapamuot kita by having this kind of character nga ginhambal naton, upright, and he works righteously. The second thing makita naton, he speaks the truth in his heart and he does not backbite with his tongue. Ano ini? Kung naghambal siya, halin giya sa tibusoon. Kung iya pagkasinsiro, amo gina, no? Ang pagkaanis niya, amo ginsina. Kag wala siya nagapasipala o kung naghimo sang paghambal nga malain sa iban, paagi sa paggamit siya nga madila. Kag isa mabalaan mong isa ka tao kung nalipay siya, kung akig siya, pamaagi sa expression sa iya mababa. Kag isa makita mo nga halin mo na mostly sa iya tibusoon. Kasi lang sang Matthew 12:34, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh, or the mouth speaks. Di kung ang imo tibusoon, amo sina, tiga gagwa gina sa imo mga bibig, sooner or later, hindi mo na mapunggan. Kag kung isipin naton, kung hindi kita manalungon sa paggamit sa aton mga bibig, aton mga baba, amo ni Kristo ang makadala sang resulta sa destruction kag discord, no, sa among the brethren. Kay ginhambal ka isa ka writer nga, I think more damage has been done to the church and its work by gossip, sining niya, by criticism and slander than by any other single sin. So I say, don't do it. Bite your tongue before you criticize another Christian. Siya nga kung buot gid man nga gusto nimo nga pasipalahan o kung pakalainon, labi kag labaw ang utod mo lang man gani sa Ginoo, siya nga much better you bite your tongue first before saying anything nga makahatag sang hindi maayo impresyon kag malain nga butang sa nagapamati kag sa makabati sini nga nagikan sa imo nga nagahambal sa sina. So amo ni hambal diri speaks the truth. He speaks the truth in his heart. He who does not backbite with his tongue. So, ano pa gid ang makita naton diri? Amo ni nga karakter na makita pagid naton sa ginhambal diri. Nor does evil to his neighbor, nor does he take up a reproach against his friend. Ano pa gid nga bagay nga makita naton diri? Ni David diri. Wala siya nagahatag sang malain nga intensyon o kon mga ginahimo batok sa iya nga mga neighbor, batok sa iya nga abyan. Kag gina-consider gid sila nga abyan kag neighbor. Nga mga abyan niya gid, no, nga tutuod gid kay hindi la yang abyan lang tungod kay may mga ano siya, may mga hidden agenda siya nga posible ba si ina sila mulustyahan nakon o ma-exploit man nakon o whatever nga which makahatag advantage on my account, no, rather than nga sa ila. Singa wala niya na ginahimo. Singa diri
amuni ang iyang impresyon. He does not do any evil to his neighbor, nor does he take up a reproach against his friend. May iban miya nga neighbor mo, suppose tani nga abyanay ka mo, may maayo ka mo nga dealing, pero kisa neighbor mo, kisa mo pang numero uno mga kontra. Kag amo ang nagabatiko sa imo, no? Sa baylo tani nga mangin positibo ang resulta sa inyo nga pag-angkon sa relasyon. So, ang paghambal diri sang Ginoo diri nga ang pagtamod naton sa aton nga mga neighbor, kag sa aton mga abyan, singa hindi lamang sa ila, no? Even sa mga tao nga budlay naton nga pakigbagayan, kag budlay nga pigmaon, still singa we have to reach them out nga higugmaon. Singa diri in these words of David, singa we also see the deeper work of Jesus Christ, who commanded us to not only love our neighbor and friend, but also to love our enemies and those who spitefully use us. Matthew 5:44. Nga bisan pa ng mga taong nagakainit sa aton, nagakontra sa aton, sarang naton nga anahan, mahigugma sa gugma ni Kristo Jesus. Kag mapangamuyuan nga ang Ginoo sa gihapon magadala sang pagliso sa ilang panahona kag sa ilang tibusoon by having that kind of character or attitude nga ginapahayag naton sa ila kasubong sa kung ano ang pagkabuhi ni Jesus Christ man nga ipakita sa aton. So amo ini nga klase sang pagkabuhi, nor does evil to his neighbor, nor does he take up a reproach against his friend. Now, ano pa kitang butang nga makita naton diri verses 4-5, ang iya nga karakter among sa mga budlay nga mga tawo. Ano yung klase sa mga tao? Kasi nga diri verses 4 and 5, in whose eyes a vile person is despised. David knew that we cannot love good unless we also oppose evil. Sige, hindi kita makasalang mahigugma lubusan sang maayo kung kita mismo wala taman batuan kag in opposition sang evil acts nga ginahimo nila. Kasubong sa ginhambal sa Proverbs 8:13, the fear of the Lord is to hate evil. Ang pagkahadlok sa Ginoo amo man ang akig sa kalautan. Yet this righteous man also honor those who fears the Lord. Okay? So ang iyang judgment about men on a godly basis is not from natawag naton favoritism. It's not through flattery. It's not through corruption. Ang iyang pag-judge siya kung ano ang ginhambal sa pulong sa Ginoo. Hindi iya sa kung ano panahuna sa tao, ano ang naandan sa kalibutan nga balatayan sa paghimo sang judgment nga kisa ginaopdan sa kasubong sini nga mga bagay nga gin-mention naton, no? May favoritism, kisa may flattery, kag corruption. Okay? So, amo ni siya nga butang nga makita naton diri sa iya. In whose eyes nga a vile person is despised. Okay? So, ang ginakainitan niya ang tao naghimo sa kalautan, ang act mismo ginakainitan niya, but he extended love to those people nga naghihimo sa sini nga somehow ang Ginoo maghatag sang realization sa sini nga tao nga naghihimo sa sina. And then singa he honors those who fear the Lord. Ano hambot sini? Ginapasindunggan niya ang mga tao nga nagapahamuot sa Ginoo o nagakahadlok sa Ginoo. Singa, we must be honest in paying respect and giving honor to whom honor is due. Okay? Kung kinanglan siya sang respeto, then we have to give them respect. Hindi naton siya boyayawon, hindi naton sila nga laiton, hindi naton sila nga i-backbite because there are people nga ginbutang sa Ginoo nga dapat naton respetuhon, especially people who are in authority, no? Regardless ang ilang nga mga shortcomings,
And perhaps weaknesses, ang pagpasidungog naton kag paghatag naton sang respeto dapat magapabilin sa gihapon sa sila mga tao. So honor those who fear, especially kung sila nagapangalagad sa Ginoo o kang nagakahadlok sa Ginoo. So, ano pa gid ang butang makita naton diri? Singa, he who swears to his own hurt does not change. Ano ini sini? Ini idea behind this is the man he keeps his promises. He keeps his promises even when he is no longer to his advantage to do so. Meaning, bisan mabudlay para sa iyang tipigan ang iyang saad tungod kaging saad niya, still iya ina nga tindog ang padayonon. Just like sang nahinabo sa illustration diri, sininga diri, just like Joshua, just like what had happened to Joshua and the elders. They kept their oath to the Gibeonites, though to their inconveniences, no? Pero tabo ini sa Old Testament nga times. Ang tipigan nila kung gin ka kamuda nila ang mga Gibeonites. So, amo na siya, no? Ang butang nga makita naton nga ginhambal dira. Kisa may ara kabudlayan sa imo, you are the point of sacrifice, and then sining mo in your inconveniences, but you had promised to do so, then you're willing enough to commit to it, regardless pa sa kung ano ang mangin possible obstacles or hindrances along the way. And then ano pagid na hamalo dira? He who does not put out his money at usury, nor does he take a bribe against the innocent. Ano ini? Amo ni sa mga tao nga wala nagatik advantage sa mga tao nga ara sa kapipitan. Pagi sina maka-dispone sa pagpahulam o pagpapagamit sang certain amount of money agun nga gamiton nila for that emergency purposes. Nga wala sang ano ni mataas nga interest in return. Kay bala naton ang usury gina-condemn na sa Bible nga practice. Makita mo na sa Deuteronomy 23:20 and Matthew 25:27. But in the context of trading on a brother's misfortune, nga as a comparison between sa sini nga mga bersikulo, ginahimo nila. Kaya nga, ang purpose nila, just like sa natabo di sa Nehemiah chapter 5 illustration, where all the wealthy were taking advantage of the poor among the exiles when all should have been helping one another. Ang purpose nila nga ang imo nga ginhatag dito kon ginpadisponer ibulig, pero kon may certain percentage man gid nga saka hindi gid nga tuman kadako, hindi gid nga labot usually nga amounting almost I think mga 20% man na siya. Kung sa trading naman may mga percentage man na siya nga rate nga ginakuha. Kaya mudlay man nga kung wala ka sang saka, paano lang ang trade and business, no? Mga tribe. Kaya kinanglanon man nila. But then, singa kung utod mo si Ginoo, kung compatriot nimo or a fellow is a Jewish individual lang man siya, then singa, hindi mo pasakaan sing dako kaayo nga it almost not amount to usury na yang klase sang klase sang paghimo naton sa sina sa iya. So, amo ni siya ang butang nga makita naton sa ginhambal diri sang practices niya. Sa ba wala siya nagatik advantage sang kaimulon, sang kapigaduhon, sang kaimtangan, sang circumstansya nga pagi sina daw mangin kapit ka sa patalim kag bisan ano lang kay way ka naman sa dalaganan then amo na lang himuon nimo. So wala siya naghihimo sa sina kundi he wants to dole out something nga makahatag sang bulig kag in a way support sa kinanglanon nga wala sang mataas gid sing labi nga percentage nga bayran tungod sang imo nga ginulam sa iya. Sa amo nang ginhambal dala. And other thing nga makita naton diri sa pulong sa Ginoo sa verse 3 singa
the blessing that comes from this character. Sige nga, he who does these things shall never be moved. Meaning, he who does these things, ano po sa inyo sini? Aridri, ginambal that David has in mind the basic performance-based system of the old covenant. And the one who has pleased God with this kind of performance of this character can expect blessing from God. Okay? Di kung nagkagihimo ka mo sini, expectahon mo nga Ginoo gid sa mahaw, kamo sa Ginoo magahatag iya sa mapakamayo man in return sa imo. Okay? Kasi nga, he who does these things shall never move. So, meaning, nag-promise ini siyang promise of stability and security is given to those who abide in faith. Yeah, such faith being evident through a life lived in general obedience. Okay? So, ang idea behind shall never move is that the righteous one will be a guest in the tent of God forever. Just like sinahambal doon sa Psalm 61 verse 4. Ang iyas ng counterpart, amo ni bilang ginahambal sa 1 John 2:17. And the world is passing away and the lust of it, but he who does the will of God abides forever. Yang tanan nga kalingawan kag kung ano diri nga na-showcase sa kalibutan will just will just trivial, no? Will just pass away. But the only thing that will continue on forever, eternally, those who follow, those who do the will of God. Kaya mo nahambal na no? He shall be moved. Kaya nga, ang righteous one, siya nga, kasubong siya sang guest, sang tent, nga maka-benefit sang hospitality, sang host, and much more sang iyang protection, kag sang iyang full accommodation that would fully benefit, maka-benefit sa iya nga pagstay sa sinang tent nga nag-invite siya. Kasubong mo lang si Ginoo nga nagkandong sa aton, no? That we are in his family, in his fold. Kag amoy ni ang blessing indeed when you are doing and being obedient to the will of God. So amo ni mga pila ka butang aton nga napamalandungan sa sining adlaw, the character which pleases the Lord. Ang Ginoo gid maghatag bugay kapapakamayo sa liwat sa mabutang aton nga gin pagsilingan sa sining adlaw magapangamoy kita. Ginoo, nagatugyan kami sining nga mga pulong nimo, kabay ka maghatag sini sang papakamayo somehow, ka maghatag sa amon sang pagtulunan sa gihapon kapag talupangon sa pagkabuhi namon that should be aligned sa imo Ginoong direction kag sa imo nga paggiya nga ginagamhan sang banal nga espiritu kag nga nagadala sang pagkamabinungahon, puslanon, and being available, consecrated for your use only. Kani man ginadangop namon ni sa imo nga may kalipay sa liwat of din tagstag sa nga kabahin sa sining adlaw. Kakabay nga ikaw Ginoo mag-sustain sa amon, ka maghatag sa amon sang kalig-on, bangod kay ikaw nga Dios amon nagawid sa amon kabuhi. And the Lord Jesus Christ as the good shepherd of our souls. Initanan na amon sa liwat nga ginatugyan ginapo sa ngalan sa amon Lord kay Kristo Jesus. Amen.